Ang isang bag ng bigas, ang regalo sa kasal mula sa isang mapagmahal na amain, ang tila simpleng bigay na naglalaman pala ng buong kayamanan. Ginto at pilak ba ang natanggap niya? O isang nakatagong sumpa na naghihintay lang ng pagkakataong wasakin ang lahat? Sa araw ng aking kasal, habang ang silid ay puno ng mamahalin at nagniningning na mga regalo, naramdaman ko ang lungkot ng tahimik na inilapag ni Tatay Felipe ang isang lumang sako ng bigas. Tinitigan niya ako ng may malumanay na ngiti at sinabing, "Unti-untiin mo lang kainin, anak." Tinanggap ko ito ng may pagtataka, hindi ko alam na sa likod ng simpleng bigas na yon ay nagtatago pala ang isang mabigat na lihim na maaaring magpabago sa takbo ng buhay ko. At 2 buwan lang ang lumipas, sa isang gabing malakas ang buhos ng ulan, hinatak ko ang aking asawa pabalik sa probinsya na parang baliw. Nang bumukas ang pinto, ang tanawin na bumungad sa akin ay halos ikahinto ng aking puso. Ipakikita sa inyo ng kwentong ito na kung minsan, ang mga bagay na inaakala nating pinakasimple ay nagtatago pala ng kayamanan na mas malaki pa sa anumang ginto at pilak sa mundo. Ako si Noel, isinilang at lumaki sa tabi ng Ilog Pasig, kung saan nabubuhay ang mga tao sa mga lupang hindi gaanong mabunga. Isang lugar kung saan sa bawat bagyo, ang tubig ay tumataas na para bang lalamunin ang buong nayon, at sa tag-araw naman, ang mga bukid ay basag-basag, tulad ng mga peklat sa puso ng mga taong malayo sa kanilang tahanan. Maaga kong nawala ang aking mga magulang sa isang salot, at pinalad akong kupkupin ni Tatay Felipe. Ang aking tiyuhin, noong 10 taong gulang pa lang ako. Hindi mayaman si Tatay Felipe, isa lang siyang magsasaka na buong taong nagtatrabaho sa ilalim ng araw at ulan. Ngunit walang sinuman sa nayon ang makapipintasan sa kanyang kabaitan at pagmamahal. Naaalala ko pa noong mga araw na yon, ang aming pagkain ay simpleng pinakuluang gulay lang na may patis. Ngunit lagi niyang ibinibigay sa akin ang pinakamagandang piraso, kahit na hindi siya nagsasalita ng magaganda. Habang lumilipas ang mga taon, lumaki ako. Pumasok sa trabaho at nakatagpo ng isang panatag na lugar. Si Lani, ang asawa ko, ay taga-nayon din pero nagtrabaho na siya sa lungsod ng maraming taon. Nagkita ulit kami sa isang piyesta sa probinsya. Ang mga mata niya nang tingnan niya ako ay pamilyar ngunit malayo kaya nalito ako buong hapon. Ang aming pagmamahalan ay naging natural. Hindi na kailangan ng mga maarte na pag-amin sa pamamagitan lang ng mga mainit na tinapay na dinadala sa akin ni Lani tuwing nagtatrabaho ako ng night shift sa gawaan ng kahoy. Sa araw ng kasal namin, naisip kong kumpleto na ang buhay ko dahil may Lani na ako. Ang mga kamag-anak at kaibigan ay nagdala ng mga sobre at mamahaling regalo. Si Tatay Felipe lang ang tahimik na dumating ng halos tapos na ang handaan. Hawak-hawak niya ang isang lumang sako ng bigas, ang kanyang ngiti ay malumanay. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Wala akong mahalagang bigay, ito ay bigas na bagong ani namin, itago mo na lang at unti-untiin mong kainin. Naalala ko. Napakunot ang noon ni Lani noon, habang ako naman ay nagulat at medyo nalungkot. Bigla akong naisip, araw ng kasal ng anak niya, pero sako lang ng bigas ang ibinigay ni Itay, baka nagbago na siya. Ngunit hindi ko ito sinabi ng malakas, takot na saktan ang kanyang damdamin. Dinala ko ang sako ng bigas, nilagay sa kusina, ngunit dahil napakaliit ng apartment ni Lani sa lungsod, pansamantala ko itong inilagay sa bodega ng boarding house, at hindi ko na ito pinansin. 2 buwan ang lumipas, at ang aming buhay mag-asawa ni Lani ay nagsimulang magkaroon ng mga problema. Sanay si Lani sa maginhawang buhay sa lungsod, habang ako naman ay nanatiling matipid at simple. Ang mga pagkain na niluluto ko, sinasabi niyang hindi masarap, at ang sahod na dinadala ko, sinasabi niyang maliit. Madalas kaming nag-aaway, at sa tuwing mangyayari yon, ang puso ko ay laging mabigat. Isang hapon na ambon, inayos ko ang bodega at hindi sinasadyang nakita ko ang sako ng bigas ni Tatay. Ang tela ay lumana at ang tali ay medyo maluwag na para bang may nagbukas nito at itinali ulit. Sa aking kuryosidad, kinalagan ko ang buhol at kumuha ako ng bigas para lutuin. Ngunit nang bumukas ang bibig ng sako, nagulat ako. Sa gitna ng puting bigas ay may maliliit na plastik. Sa loob nito ay may halo-halong luma at bagong pera. Ang amoy ng bigas ay humalo sa amoy ng lumang papel. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang bawat supot. Nang mabilis kong bilangin, nagulat ako. Ang halaga ng pera ay umabot sa mahigit 400,000 peso.
Napaupo ako sa sahig. At bumalik sa aking alaala ang lahat ng tungkol kay Tatay Felipe na parang bumaha ang ilog Pasig. Naalala ko noong mga araw na suot niya ang kanyang punit na damit, nakasuot ng lumang salakot. At nagtatrabaho ng walang tigil sa bukid. Naalala ko noong mga hapon sa taglamig, na late na siyang umuwi, at may hawak siyang maliit na isda, at sinabing inilalaan niya yon para sa akin. Kaya pala ang sako ng bigas na yon ay hindi lang regalo sa kasal, kundi isang kayamanan na pinag-ipunan niya sa buong buhay niya, itinago sa pinakasimpleng bagay para walang maghinala. Nag-blur ang paningin ko, at nasamid ang lalamunan ko, ngunit kasama ng pagiging emosyonal, bigla akong nakaramdam ng pag-aalala. Bakit hindi sinabi ni tatay? Bakit niya ibinigay ang pera sa akin ng patago? At bakit nitong nakaraang buwan tuwing tatawag ako sa probinsya, maikli lang ang kanyang sagot, at ang boses niya ay parang may tinatago. May bigla akong naisip na hindi ako makaupo, kailangan kong umuwi sa probinsya agad, ngayong gabi. Hinarap ko si Lani para sabihin sa kanya ang lahat, ngunit nagkibit balikat lang siya. Nandyan na ang pera, saka mo na isipin bukas, gabi na, bakit ka pa uwi? Tiningnan ko ang aking asawa, at bigla akong nalungkot. Ang paraan ng pagsasalita niya ay walang gaanong bigat. Na para bang ang natuklasan ko ay walang kahulugan maliban sa halaga. Ayokong makipag-away, kaya tahimik kong inayos ang aking mga damit, inilagay ang sako ng bigas sa trunk ng sasakyan at sinabi. Kung ayaw mong sumama, uwi ako mag-isa. Sumagot si Lani ng galit, kung gusto mong umalis, umalis ka, hindi ako interesado. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na kutsilyo na bumaon sa dibdib ko. Wala na akong sinabi, inilabas ko ang aking sasakyan at umalis ako sa gitna ng ulan sa gabi. Ang daan pa uwi ay higit sa 100 kilometro, ang ilaw ng motor ay nagpapalabas ng mga butil ng ulan na nagniningning na parang hamog, at ang hangin ay sumasalpok sa aking mukha. Sa isip ko ay ang imahe lang ni Tatay Felipe, ang kanyang payat na katawan, ang kanyang malumanay na ngiti at isang tanong na walang sagot. Nang pumasok ang sasakyan sa daan patungo sa nayon. Pasado 1:00 na ng umaga. Ang buong nayon ay tahimik, ang tanging maririnig lang ay ang tahol ng mga aso sa malayo. Bumilis ang tibok ng puso ko nang huminto ako sa harap ng gate ni Tatay Felipe. Ang kahoy na gate ay nakabukas, at ang hangin ay nagtutulak dito, na para bang nagbabala ng isang masamang balita. Lumunok ako, bumaba. At nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang pinto. Bumukas ang pinto, walang tunog, ngunit ang kaluskos ng luma at kalawang na bisagra ay sapat na para bigyan ng bigat ang aking puso. Ang bakuran ay madilim, ang tanging ilaw lang ay galing sa kusina na naglalabas ng malabong liwanag, na kumikislap na parang mahinang hininga ng isang may sakit. Dahan-dahan akong naglakad. Pakiramdam ko ay mas bumibilis ang tibok ng puso ko sa bawat tunog ng tsinelas ko na tumatama sa malamig at mamasa-masang lupa. Mahina akong tumawag, Itay, si Noel po ito. Walang sumagot. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng ulan sa labas na humahalo sa amoy ng amag sa hangin. Naglakad pa ako ng ilang hakbang at nang makarating ako sa kusina, huminto ako. Sa malabong dilaw na ilaw ng lampara, nakaupo si Tatay Felipe, yakap-yakap ang aking lumang damit noong bata pa ako. Nakapikit ang kanyang mga mata, mabigat ang kanyang hininga. At ang kanyang kulay abong buhok ay nakababa sa kanyang noo. Itay, anong nangyayari sa'yo? Nataranta akong tumakbo sa kanya, inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat. Binuksan niya ang kanyang mga mata, tiningnan ako, nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mainit. Noel, nakauwi ka na pala. Akala ko abala ka, hindi ka makakauwi. Ang kanyang boses ay napakahina na kailangan kong lumapit para marinig siya ng malinaw. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang malamig na kamay, pinipigilan ang aking sarili na umiyak. Matagal na po ba kayong may sakit? Bakit hindi kayo tumawag? Tanong ko nang hihina ang boses. Tumawa lang siya ng mahina, simpleng sakit lang, buti nga buhay pa ako. Nakuha mo na ba ang sako ng bigas? Nang marinig ko ang tanong na yon, nasaktan ang puso ko. Tumango ako, kinuha ang sako ng bigas mula sa labas at inilagay sa harap niya, binuksan ko na po. Itay, bakit niyo po nilagay ang ganoong karaming pera sa loob ng sako ng bigas? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin agad? Tahimik si Tatay Felipe ng matagal, ang kanyang mga mata ay malayo. Na para bang nakalubog sa kanyang mga alaala.
Noel, ang pera na iyon ay inipon ko sa mga magagandang ani, sa ilang taong pagtatrabaho, at sa mga araw na hindi ako kumakain at umiinom. Ayoko itong sabihin sa kahit kanino, pati sa'yo, dahil takot akong may makialam. Naisip ko na kapag nag-asawa ka, kakailanganin mo ng pera para makapagsimula ng bagong buhay. Ngunit ayaw kong ibigay ito bilang isang mahalagang regalo dahil takot akong ma-pressure ka. Ang sako ng bigas ang pinakasimpleng bagay para matanggap mo nang hindi ka mahihiya. Habang naririnig ko yon, nasamid ang lalamunan ko. Ang mga mahihirap na araw niya ay naging malinaw sa akin. Ang bawat peso sa sako ng bigas ay bawat patak ng pawis, bawat sakit sa likod. At bawat gabing walang tulog. Nararamdaman ko na masama akong anak dahil naisip ko noong araw ng kasal na siya ay kuripot. Ngunit napansin ko rin ang isang bagay na hindi normal, Itay. Kumusta na po ang pagkain nyo nitong mga nakaraang araw? Bakit po ang payat nyo? Ang tahimik ng bahay, walang bumibisita. Umiling lang siya, umalis ka, mag-isa lang ako. Minsan pumupunta si Tino, ang anak ni Tio Tam, para tulungan akong magputol ng damo. Sa iba, lahat sila abala sa kanilang mga trabaho. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nakita ko sa kanyang mga salita ang malalim na kalungkutan. Ang puso ko ay puno ng pakiramdam ng pagkakasala. Sa nakalipas na 2 buwan, abala ako sa mga bagay sa lungsod, nakikipag-away sa maliliit na bagay kay Lani, at nakalimutan ko ang matandang lalaki na naghihintay lang ng tawag, ng tanong mula sa akin. Nagpa siya akong matulog doon ngayong gabi. Sinindihan ko ang kalan, nagluto ng kaunting lugaw, at pinilit ko siyang kumain ng bawat kutsara. Tumingin siya sa akin at mumiti ng malumanay. Matanda na ako, hindi na ako gaanong kumakain, ngunit dahil nakauwi ka na, guminhawa ang pakiramdam ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang konsolasyon. Ngunit parang isang kutsilyo rin na dahan-dahang bumaon sa aking puso. Kinagabihan, nang tulog na siya, nag-iisa akong umupo sa labas. Tumigil na ang ulan. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng mga insekto. Naalala ko ang mga mata ni Lani nang sabihin ko ang tungkol sa pera sa loob ng sako ng bigas, isang walang pakialam at malayo na tingin. Naisip ko bigla na may malaking agwat sa pagitan namin ng aking asawa. Sa isang banda, ang aking amain na handang ibigay ang buong buhay niya para mag-ipon para sa akin. Sa kabilang banda, ang aking asawa na tila ang materyal na bagay ang pinakamahalaga. Tiningnan ko ang simpleng bahay, ang lumang dingding, ang lumang bubong, ngunit ang bawat sulok ay may marka ng kamay ni Tatay Felipe. Sa sandaling iyon, alam ko na hindi ko na siya maaaring iwanan kahit isang araw pa. Kailangan ko siyang isama sa akin para manirahan, kahit na hindi pumayag si Lani. Nang magsimulang magliwanag ang kalangitan, nagising si Tatay Felipe at nakita akong nakaupo pa rin doon, ngumiti siya, "Noel, matulog ka na, bukas uwi ka pa sa lungsod." Tiningnan ko siya. At dahan-dahan akong nagsalita, "Itay, gusto ko po kayong isama sa bahay namin ng asawa ko. Ayoko na pong mag-isa kayo." Sandali siyang nagulat at umiling, "Matanda na ako. Sanay na ako sa bahay na ito, sa tingin ko ay magiging istorbo lang ako sa inyo." Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay, at nagpumilit ako, "Hindi po, pamilya ko po kayo. Hindi ko na po kayo hahayaang mag-isa." Sa malabong ilaw ng umaga, nakita kong nagluha ang kanyang mga mata, ngunit wala na siyang sinabi pa. Alam ko mula sa sandaling iyon, ang aking buhay ay magbabago, at alam ko rin na ang pagbabagong ito ay hindi magiging madali. Nang umagang iyon, maaga akong nagising kaysa sa karaniwan. Ang kalangitan pagkatapos ng ulan sa gabi ay napakaliwanag, at ang unang sikat ng araw ay tumagos sa mga puno sa labas, at ang dilaw na liwanag ay tumama sa kulay abong buhok ni Tatay Felipe. Nang umupo siya sa labas para patuyuin ang kanyang lumang jacket, gumawa ako ng mainit na tsaa, dinala ko sa kanya at umupo ako sa harap niya. Tiningnan niya ako, ngumiti ng mahina. "Bihira ka lang umuwi, bakit ka nakakunot ang noo?" Tahimik ako sandali at sinabi ko ng diretsyo, "Itay, sasamahan ko po kayo sa lungsod ngayong araw, nagdesisyon na po ako. Hindi po ako panatag na nag-iisa lang kayo." Bumuntong hininga siya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bukid na ngayon ay puno na ng berdeng tanim. "Noel, alam kong mahal mo ako. Ngunit matanda na ako, sanay na ako sa lupain ito, sanay na ako sa kusina, sa kama. Sa tingin ko ay magiging masikip sa akin sa lungsod." Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang payat na kamay, "Itay.
Ayoko pong hintayin ang araw na magsisisi ako bago ako bumalik. Maraming taon na po ang ginugol nyo para sa akin, ngayon ay oras na para alagaan ko kayo. Ang tungkol sa pakiramdam na masikip at hindi pa sanay, ako na po ang bahala, basta po pumayag lang kayo. Tiningnan niya ako ng matagal. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagiging determinasyon at pagmamahal. Sa huli, tumango lang siya, ngunit alam ko na ginawa niya yon para hindi ako maging malungkot. Inayos ko ang kanyang mga damit at binalot ang ilang mahahalagang gamit niya. Ang sako ng bigas at ang pera ay nanatili sa trunk ng sasakyan, hinawakan ko ng mahigpit na parang isang kayamanan. Nang umalis kami sa nayon, ang mga mata ng mga kapitbahay ay may halong pagiging kuryoso at awa. Narinig ko ang isang tao na sumigaw. Buti na lang at mayroon si Tatay Philip. Marunong mag-alala si Noel. Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa aking dibdib. Ang daan pabalik sa lungsod ay mahaba pa rin tulad ng gabi, ngunit sa pagkakataong ito, guminhawa ang pakiramdam ko. Dahil si Tatay Philip ay nakaupo sa likod ko. Bihira siyang magsalita, minsan lang siyang magtanong, malayo pa ba tayo, anak, o marami bang puno dyan sa lungsod? Alam kong natatakot siya sa bagong kapaligiran, ngunit naniniwala rin ako na kaya ko siyang pasayahin. Nang makarating kami sa bahay, nakaupo si Lani sa sofa, hawak-hawak ang kanyang telepono. At nagulat siya nang makita niya si Tatay Philip na kasama ko. Tumayo siya, at mumiti ng pilit, "Oh, Itay, bisita po kayo." Sumagot ako, mananatili na siya sa atin mula ngayon. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Lani. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkairita, ngunit pinigilan niya ito sa harap niya. Dinala ko si Tatay sa sala. Binigyan siya ng tubig at sinabi ko kay Lani na maghanda ng tanghalian. Tahimik siyang pumasok sa kusina, ang tunog ng mga kaldero at kawali ay malakas. Alam ko ang ugali ni Lani tuwing galit siya. Tumatahimik siya, ngunit ang pagiging tahimik na ito ay nagpapabigat sa kapaligiran kaysa sa pag-aaway. Sa tanghalian na yon, kumain si Tatay Philip ng kaunti, siguro dahil bago ang lugar. Si Lani naman ay kumain lang ng kaunti at halos hindi nagsalita. Sinubukan kong panatilihin ang isang mainit na kapaligiran, tinanong ko siya tungkol sa mga trabaho sa bukid at sa mga kapitbahay. Ngunit bihira lang sumagot si Lani. Pagkatapos kumain, humingi siya ng pahintulot na magpahinga habang hinatak ko si Lani sa balcony para mag-usap. Pinag-krus ni Lani ang kanyang mga kamay at tumingin sa akin ng diretsyo, "Talaga bang hahayaan mo si Tatay na manatili dito?" Sumagot ako ng maikli, "Mananatili siya sa atin. Ayoko na siyang mag-isa sa probinsya." Kumunot ang kanyang noo. "Hindi naman malaki ang bahay natin. Hindi naman tayo mayaman. Ngayon, may dagdag na matanda na may sakit, sino ang mag-aalaga? Sa tingin mo ba ay libre ako?" Hinigpitan ko ang aking mga kamao, sinubukang manatiling kalmado, "Ako ang bahala, hindi kita pababayaan na mag-isa." Ngunit Lani, siya ang nagpalaki sa akin. Hindi ko siya kayang pabayaan. Tumaas ang mukha ni Lani. "Hindi ko sinabi na pabayaan siya, ngunit dapat mo ring isipin ang buhay natin bilang mag-asawa. Sanay ako sa kalayaan. Ngayon may dagdag na isang tao, lahat ng ginagawa natin ay magbabago." Tiningnan ko siya ng malalim sa kanyang mga mata, "Lani, kung ang nanay mo ang nasa sitwasyon na ito, ganito rin ba ang iisipin mo?" Tahimik siya sandali at tumalikod, "Hindi ko alam. Ngunit dapat mo ring isipin ang buhay natin bilang mag-asawa. Bagong kasal pa lang tayo, marami pa tayong plano. Ngayon kailangan nating alagaan ang isang matanda, kaya mo ba dahil ako hindi?" Wala na akong sinabi, lumabas ako at umupo sa tabi niya. Mahina niyang inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. "Noel, hindi ko sinisisi ang asawa mo. Hindi rin siya mali, ang pamumuhay ng magkasama ay magkakaroon ng mga hindi pagkakasundo. Kung nahihirapan ka, uwi na ako sa probinsya." Lumunok ako. At nanginig ang aking boses, "Hindi, dito po kayo," nangako ako. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malumanay, ngunit nakita ko ang isang pagdaan ng kalungkutan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong ayusin ang lahat para masanay siya. Bumili ako ng isang kahoy na upuan at inilagay sa balcony para doon siya uminom ng tsaa. At makipag-usap sa mga matatanda na dumadalaw sa kanilang mga anak. Nag-request din ako ng ilang araw na day off sa trabaho para samahan siya sa isang check-up. Sabi ng doktor,
Mahina ang kanyang kalusugan, kailangan niya ng sapat na nutrisyon at may mag-aalaga sa kanya. Lalo akong naging determinadong gawin ang aking desisyon. Ngunit si Lani naman ay lalong nagiging malayo. Bihira niya itong kausapin, at ang mga pagkain na niluluto niya ay sapat lang, hindi na tulad ng dati. May isang araw na late na akong umuwi galing sa trabaho. Nakita ko siyang naghahalungkat ng lumang kanin sa kaldero para kainin, habang si Lani naman ay nasa loob lang ng kwarto at hindi man lang nagtanong. Pinansin ko siya at sinabi niya, "Naghanda na ako, kung hindi siya kakain agad, ano ang magagawa ko?" Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa aking ulo, ngunit nang makita ko ang pagod sa kanyang mga mata, napilitan akong pigilan ang aking galit. Nagsimula akong mapagtanto na sa pagitan ng pagiging isang mabuting anak at pagpapanatili ng kapayapaan sa pagitan namin ng aking asawa. Kailangan kong may isakripisyo. Ngunit hindi ko pa alam kung gaano kalaki ang magiging kapalit. Mula nang manirahan ang aking amain sa amin, guminhawa ang pakiramdam ko. Ngunit nagsimula akong mapansin ang mga pagbabago sa aming buhay na hindi maiiwasan. Mas late na siyang gumising kaysa sa akin. At karaniwan siyang lumalabas sa kwarto nang tapos na akong maghanda ng almusal para sa kanya. Kain lang siya ng kaunti at nagdahilan siya na may trabaho para umalis. At iniiwan kami ni Tatay Philip na magkasama. Nanatiling kalmado siya, hindi siya nagrereklamo, ngunit alam kong nararamdaman niya ang malamig na pakikitungo. Isang hapon. Maaga akong nakauwi kaysa sa karaniwan. Bahagyang nakabukas ang pinto ng bahay, sa loob ay ang malakas at matalim na boses ni Lani, "Magsasabi ako ng totoo, hindi maganda na nandito ka. Hindi ako sanay na may matandang kasama sa bahay. Lalo na't hindi naman kayo tunay na ama ni Noel, bakit hindi na lang kayo bumalik sa probinsya, maluwag at komportable doon ang bahay natin." Tumigil ako sa kinatatayuan ko at umakyat ang dugo sa aking ulo. Si Tatay Felipe ay tahimik ng matagal at dahan-dahan siyang sumagot, "Alam kong amain lang ako. Ayokong maging abala sa inyo ng asawa mo. Kung ganyan ang nararamdaman mo, uwi na ako." Itinulak ko ang pinto at pumasok, ang malakas na tunog ay nagpagulat kay Lani. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Bawat salita ay malinaw, "Lani, hindi ko naisip na maririnig ko iyan mula sayo." Si Tatay ang nagpalaki sa akin mula pa noong bata pa ako, itinuturing ko siyang tunay na ama. Huwag mo nang gamitin ang salitang amain para maghiwalay. Namula ang mukha ni Lani, ngunit sa halip na humingi ng tawad, tumalikod siya at sinabi ng mahina, "Nagsasabi lang ako ng totoo. Isipin mo, may dagdag na isang tao, tataas ang gastos, at marami pang ibang abala. Ayokong makipag-away sa harap niya, kaya hinila ko si Lani sa kwarto, tatanungin kita ng isang beses. Kung ang nanay mo ang nasa sitwasyon na ito, ganoon din ba ang sasabihin mo?" Umiti siya, "Hindi ko alam. Ngunit dapat mo ring isipin ang buhay nating mag-asawa. Bagong kasal pa lang tayo. Marami pa tayong plano, ngayon kailangan nating alagaan ang isang matanda, kaya mo ba, dahil ako hindi." Hindi na ako nagsalita, lumabas ako at umupo sa tabi niya. Mahina niyang inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat, "Noel, hindi ko sinisisi ang asawa mo. Tama rin siya, magkakaroon ng maraming hidwaan sa pag-isa. Kung nahihirapan ka, uwi na ako sa probinsya." Lumunok ako at nanginig ang aking boses, "Hindi, dito po kayo, nangako na ako." Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Naalala ko ang araw na binuksan ko ang sako ng bigas, at nakita ko ang maraming pera na nakatago sa loob. Malinaw na patago siyang nag-alala para sa akin ng matagal na at ako naman. At ang kanyang hininga ay kalmado, ngunit alam ko na hindi siya mahimbing na natutulog. Ang kapaligiran sa kwarto ay mabigat na parabang mayroong hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Nagbihis ako at lumabas ng walang sinasabi. Sa kusina, nakaupo na si Tatay Felipe at nagpapainit ng tubig, ang apoy ay nagpapalabas ng pulang liwanag sa kanyang payat na mukha. "Hindi ka ba nakatulog ng maayos?" Tanong niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng pag-aalala. Ngumiti ako ng pilit, medyo pagod lang po ako nitong mga nakaraang araw. Tahimik lang siya at hindi na nagtanong pa, ngunit ang kanyang matandang mata ay parang nababasa ang lahat ng tinatago ko sa aking puso. Kinagabihan, nagpa siya akong kausapin si Lani ng malinaw. Ayokong magpatuloy ang hinala at ang mga narinig ko sa telepono. Pagkatapos kumain, sinabi ko kay Tatay Philip na magpahinga muna at naiwan kami ni Lani sa sala. "Lani, kailangan nating mag-usap ng masinsinan."
Nagsimula ako. Tumuhay siya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagiging maingat at pagkairita. Kung tungkol na naman ito sa pagtira ni tatay dito. Sinabi ko na hindi ako sanay. Huminga ako ng malalim at pinanatiling kalmado ang aking boses. Hindi lang tungkol doon, gusto kong tanungin ka kung binuksan mo ang sako ng bigas ni tatay. At hindi ako kumurap, narinig kita na nakikipag-usap sa telepono kahapon. Sinasabi mo sa isang tao na mayroon akong maraming pera sa loob ng sako ng bigas. Nagulat si Lani at tumawa ng pilit. May pera ka nga doon. Sinasabi ko lang iyon bilang biro. Sinubukan niyang maging kalmado ang kanyang boses, ngunit malinaw kong nakita ang kanyang pagiging kinakabahan. Umiling ako, Lani. Hindi ito biro. Ang pera na iyon ay pawis at hirap sa buong buhay ni tatay. Itinatago ko iyan para alagaan siya sa kanyang katandaan. Kung hindi mo iyan igagalang, hindi ko na talaga alam kung paano tayo magpapatuloy. Tahimik siya ng ilang segundo at sumagot, paano naman ako? Iniisip mo ba ako? Bagong kasal pa lang tayo. Wala pa tayong nagawa para sa ating sarili. Ngayon, inuuna mo ang isang taong hindi mo tunay na ama, saan ako sa puso mo? Ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyo. Nadama ko na nasa mahirap akong sitwasyon, ngunit hindi ko maaaring hayaan si Tatay Felipe na ituring na dayuhan. Lani, hindi kailangan ni tatay na tawagin mo siyang tunay na ama. Ngunit para sa akin, siya ay aking dugo at laman. Kung hindi mo iyon maintindihan, magkakaroon pa tayo ng maraming hidwaan. Tumalikod siya, hindi na nagsalita pa. Naiwan akong mag-isa sa malamig na silid. Ang tunog ng telebisyon mula sa kwarto ni Tatay Felipe ay mahina ngunit mainit, kabaliktaran sa lamig sa pagitan namin ng aking asawa. Sa mga sumunod na araw, bihira na umuwi si Lani sa bahay. Nagdahilan siya na may overtime, kumain kasama ang mga kaibigan, at umuwi ng late. Ako ay nanatili sa bahay kasama si tatay, sinasamahan ko siya maglakad. Nilulutuan siya ng mga pagkain na gusto niya. Hindi niya binanggit si Lani ngunit alam kong nakikita niya ang lahat. May isang gabi na sinabi niya, Noel, kung dahil sa akin. Naghihiwalay kayo ng asawa mo, uwi na lang ako sa probinsya. Huwag mong hayaan na dahil sa akin ay magdusa ka. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Umuwi ako galing sa trabaho, nakita kong bukas ang pinto ng bahay, at ang mga gamit sa sala ay nakakalat, at ang sako ng bigas ay nawawala. Dali-dali akong pumasok sa kwarto. At nakita ko si tatay na nakaupo sa kama, mukhang malungkot. Itay, nasaan ang sako ng bigas? Nagmamadali kong tanong. Umiling siya, at nanginginig ang kanyang boses, ako. Nilagay ko sa sulok ng sala. Nang matulog ako sa hapon, may kumuha, hindi ko na nakita ang mukha. Parang nalaglag ang puso ko, at ang isang pangalan lang ang nasa isip ko. Tinawagan ko si Lani. Ang aking boses ay matigas, nasaan ang sako ng bigas? Sa kabilang linya, tahimik siya sandali at sinabi, dinala ko sa isang ligtas na lugar, huwag kang mag-alala. Halos sumigaw ako. Takot akong ubusin mo ang pera para kay tatay at wala na tayong matira. Nasamid ako at pakiramdam ko ay bumabagsak ang lahat ng sinubukan kong ayusin. Lani, hindi ko inasahan na sasabihin mo yan. Kung hindi mo ibabalik yan agad, ituring mo na lang na wala na tayong pag-uusapan pa. Pinatay niya ang telepono at naupo ako sa upuan, nalilito. Mahina si Tatay Philip na tumawag, Noel. Huwag mong sisihin ang asawa mo, siguro nag-aalala lang siya sa kinabukasan. Tumingin ako sa kanya, nakita ko na namumula ang kanyang mga mata, at ang kanyang boses ay naging malungkot. Protektahan siya ng buong puso o tanggapin ang pagbabago. At alam ko, pipiliin ko ang una, kahit na gaano pa kalaki ang magiging kapalit. Noong gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Si Tatay Felipe ay nasa kabilang kwarto at minsan ay umuubo ng mahina, habang ako naman ay nagpapabalik-balik lang sa higaan. Sa bawat pagpikit ko, kundi pati na rin ang kaunting tiwala na natitira sa pagitan namin. Kinabukasan ng umaga, binigyan ko siya ng isang tasa ng mainit na tsaa, at sinabihan ko siyang magpahinga sa bahay, Itay. Huwag po kayong mag-alala, hahanapin ko po iyan. Sigurado akong sinabi ko yon. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, Noel, huwag kang mainit, baka masira ang lahat. Kung ayaw ng asawa mo na makialam, huwag mo na lang siyang pilitin. Ang gusto ko lang ay maging maganda ang pagsasama niyo.
Mahina akong umiti ng malungkot, Itay, huwag po kayong mag-alala. Alam ko ang gagawin ko. Pumunta ako agad sa trabaho ni Lani. Inantay ko siyang lumabas sa oras ng kanyang break at tumayo ako sa harap ng gate. Nang makita niya ako, medyo nagulat siya. Ngunit agad na bumalik sa pagiging kalmado, anong ginagawa mo dito? Sumagot ako ng diretsyo, gusto kong kunin ang sako ng bigas. Ngayon din ni. Kumunot ang kanyang noo, sabi ko na. Dinala ko sa ligtas na lugar, hayaan mo muna yon, gagamitin natin kapag kailangan na. Pinindot ko ang bawat salita, Lani, iyan ay pag-aari ni tatay. Hindi ko matatanggap na makikita siyang nakaupo lang at walang karapatan. Kung hindi mo ito ibabalik, hahanapin ko ito mag-isa. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting pagiging hamon. Ano ang gagawin mo? Re-research ka sa bahay namin. Hindi ako sumagot, tiningnan ko lang siya ng malalim sa kanyang mga mata at umalis. Alam ko na kung magsalita pa ako. Tahimik ako ngunit sa aking puso, pinananatili ko ang aking intensyon na hanapin yon. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil gusto kong maintindihan ni Lani na bilang mag-asawa. Hindi kami dapat magtago ng mga bagay at mang-agaw ng pag-aari ng ibang tao, lalo na kung ang taong iyon ay ama ng kanyang asawa. Nang gabing iyon, late na umuwi si Lani, nagkunwari akong tulog. At napansin kong pumasok siya sa sala, binuksan niya ang kabinet at maingat na inilagay ang isang bagay sa kanyang bag. Nang pumasok siya sa kwarto, nanatili akong nakahiga ngunit alam ko na kung ano yon o kahit na ang pera sa loob. Kinabukasan ng umaga, pagkaalis ni Lani para magtrabaho, binuksan ko ang kabinet para tingnan. Tama nga ang hinala ko, ang sako ng bigas ay nakabalot sa isang makapal na tela na nakalagay sa loob. Dahan-dahan ko itong kinuha, dinala sa kwarto ni tatay, at inilagay sa harap niya, Itay. Ang gusto ko lang ay maintindihan mo na ang pagmamahalan ay ang pinakamahalagang bagay. Ngunit alam ko rin, kung hindi mo ito ayusin, maraming iba pang bagay ang mangyayari sa hinaharap. Nang hapon na yon, pag-uwi ni Lani, napansin niya agad na wala na ang sako ng bigas sa dating pwesto. Pumasok siya sa kwarto ko, ang boses ay matigas, kinuha mo ba? Hindi mo ba ako iginagalang? Sumagot ako ng kalmado, iginagalang kita, ngunit una sa lahat, kailangan kong igalang si tatay. Hindi ko hahayaang mawala ang karapatan niya na itago ang kanyang sariling pag-aari. Lani. Ngunit malinaw kong nakita ang kanyang pagkairita sa kanyang mga mata. Tumalikod siya at isinara ng malakas ang pinto ng kwarto. Bumuntong hininga ako, tumalikod sa kwarto ni tatay. Kung saan nakaupo siya at umiinom ng tsaa. Mahina siyang nagsalita, Noel, takot akong hindi ka magiging masaya sa piling niya. Hinawakan ko ang kanyang payat na kamay, huwag po kayong mag-alala. Kaya ko po ito. Ang gusto ko lang ay maging panatag kayo sa pagtira dito. Ngunit alam ko na ang kwento ay hindi pa tapos. Ang pagiging tahimik ni Lani ay hindi kailanman naging senyales ng paglimot. Ito ay karaniwang ang katahimikan bago dumating ang bagong pagsubok. At alam ko rin na kailangan kong maging handa na harapin ito, dahil sa susunod, ang mga bagay ay maaaring hindi lang sa mga salita magtatapos. Tama nga ang hinala ko. Ang pagiging tahimik ni Lani ay tumagal lang ng ilang araw. Naging bihira na siyang magsalita, ngunit ang bawat tingin. Ang bawat buntong hininga niya ay nagpapakita ng isang pagkairita na mahirap itago. Ayokong maging mas tensyonado ang mga bagay kaya nanatili akong kalmado, inaalagaan ko ng mabuti si Tatay Felipe. At sinusubukan kong gawing masaya ang kapaligiran sa hapagkainan. Ngunit si Lani ay halos hindi sumasali sa mga pag-uusap namin ni Tatay. Minsan ay kumakain lang siya ng ilang subo at papasok na sa kwarto. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng plato, lumabas si Tatay Felipe sa balcony para umupo. Mayroon pa rin siyang ugali na tumingin sa kalye, ngunit ngayong gabi, ang kanyang mukha ay medyo malungkot. Dinala ko sa kanya ang isang tasa ng mainit na tsaa at umupo ako sa tabi niya. Nasanay na po ba kayo dito? Tanong ko. Ngumiti siya ng mahina, nasanay na ako, anak. Ngunit nararamdaman ko pa rin na para akong estranghero. Bahagya akong nagulat, bakit po sa tingin niyo? Dahan-dahan siyang sumagot, dahil nararamdaman ko na hindi masaya si Lani na nandito ako. Ayoko na dahil sa akin, mag-away kayong mag-asawa. Hinigpitan ko ang aking kamay sa kanya. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Nagdesisyon po ako na dalhin kayo dito, kaya ako ang magsasagot. Naniniwala po ako na maintindihan din kayo ni Lani.
Wala na siyang sinabi pa. Tumingin lang siya sa akin na may malumanay na tingin ngunit puno ng pag-aalala. Kinabukasan, maaga akong nakauwi kaysa sa karaniwan. Nang buksan ko ang pinto, narinig ko ang boses ni Lani na nakikipag-usap sa telepono sa sala. Ang boses ay mabilis, "Nanay, magsasabi ako ng totoo, hindi ko na po kaya." Hindi naman siya tunay na ama ni Noel. Masikip at hindi maganda na nandito siya. Baka po sabihin niyo kay Noel na pabalikin na lang siya sa probinsya. Pumasok ako, agad siyang tumahimik at ang kanyang mukha ay medyo kinakabahan. "Lani, ano ang sinasabi mo?" Tanong ko ng diretsyo. Sumagot siya ng galit, "Narinig mo na, kaya alam mo na. Pagod na ako. Kailangan kong bigyan ng lugar, kailangan kong baguhin ang aking mga gawain." Ang kapaligiran sa kwarto ay napakabigat na malinaw kong narinig ang tunog ng orasan sa dingding. Nang gabing iyon, kumain ako kasama si tatay. Inilagay ko ang aking mga kubyertos, at sinabi ng malinaw, "Itay, ang kaligayahan ko ay hindi maaaring itayo sa pagiging hindi mabuting anak. Kung hindi naiintindihan ni Lani, hahanapin ko ang paraan para maintindihan niya. Ngunit alam ko rin, ang sitwasyon ay parang isang sirang string." Ang pinakamasamang nangyari ay noong linggo ng umaga, habang nasa kwarto ako ni tatay. Narinig ko ang malakas na boses ni Lani mula sa sala, "Noel, lumabas ka muna." Lumabas ako, nakita ko siyang nakatayo sa tabi ng isang malaking maleta. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagiging determinasyon, inayos ko na ang mga gamit ni tatay. "Ngayon, dalhin mo siya sa probinsya." Sabi niya, ang boses ay matigas. Nagulat ako. "Ano ang sinasabi mo?" Pinindot niya ang bawat salita, "Hindi ko na kaya. Kung pinili mo na manirahan sa akin, dalhin mo siya sa probinsya. Kung gusto mong manirahan sa kanya, bahala ka." Ang mga salitang iyon ay parang hinati ako. Lumabas si Tatay Felipe sa kwarto, ang kanyang mukha ay naguguluhan. "Lani, pasensya na sa abala. Noel, kung masusunod ang asawa mo, okay lang na dalhin mo ako pabalik. Kaya ko naman ang aking sarili." Tiningnan ko si tatay at pagkatapos ay si Lani. Sa aking isip, maraming alaala ang nagbalik. Ang mga mahihirap na pagkain na ibinigay niya sa akin. Ang mga gabing taglamig na sinindihan niya ang apoy para maging mainit ang tulog ko. At ang mga buwan na patago siyang nag-ipon para sa araw ng kasal ko na hindi lang isang sako ng bigas, kundi ang buong buhay niya. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan akong nagsalita, "Lani, hindi ko maaaring sundin ang gusto mo. Kung hindi mo kaya na nandito si tatay, maaari kang umuwi sa nanay mo ng ilang araw. Kapag handa ka na, mag-uusap tayo ulit." Ang ilaw ng kalye ay nagpapalabas ng mga butil ng ulan na naiwan mula sa hapon, na nagniningning ngunit malamig. Alam ko na ang aking desisyon ay magpapabago ng lahat. At baka mawala ang isang bahagi ng buhay ko. Ngunit kung kailangan kong pumili, pipiliin ko pa rin na maging mabuting anak, kahit na gaano pa kadami ang pagsubok sa hinaharap. Pagkatapos ng gabing iyon, halos hindi na ako kinakausap ni Lani. Maaga siyang gumising kaysa sa karaniwan, nagbihis ng maayos, at nagsabi lang ng isang maikling pangungusap. Uwi ako sa nanay ko ng ilang araw. Hindi ko siya pinigilan, tumango lang ako, "Sige, kung kailangan mong mag-isip." Hindi siya tumingin sa akin, hinila niya ang maleta niya at lumabas. Ang tunog ng gulong ng maleta sa sahig ay humaba sa pasilyo, na parang isang tunog na nagbabalita na ang mga araw ng kapayapaan, kung matatawag na kapayapaan, ay tapos na talaga. Tumayo ako at tiningnan ang pinto na nagsara, ang pakiramdam ng pagiging walang laman ay dumaloy sa akin. Lumabas si Tatay Felipe sa kwarto, at dahan-dahan siyang nagtanong. Umuwi na si Lani sa nanay niya. Tumango ako. Bumuntong hininga siya, "Noel, takot akong masira ang kaligayahan mo dahil sa akin." Umupo ako sa harap niya. Tiningnan ang kanyang mga matang malabo na dahil sa katandaan. "Itay, sinabi ko na, ang kaligayahan ko ay hindi maaaring itayo sa pagiging hindi mabuting anak. Kahit na kailangan kong magsimula sa simula, hindi ako magsisisi." Sa mga sumunod na araw, kami na lang ni tatay ang nasa bahay. Sa umaga, sinasamahan ko siya maglakad sa parke malapit sa bahay. Binibilhan ko siya ng mga masasarap na tsaa. Sa gabi, kami ay nakaupo sa hapagkainan at nag-uusap tungkol sa mga trabaho sa bukid at sa mga lumang kwento sa probinsya. Napansin ko na kahit wala si Lani, ang kapaligiran sa bahay ay naging mas mainit, ngunit sa kaibuturan ng aking puso,
umaasa pa rin ako na isang araw ay maintindihan niya at babalik siya. Isang hapon, habang inaayos ko ang pinto ng balcony, biglang tumawag si Tatay Philip, "Noel, halika rito." Inabot niya sa akin ang isang sobre, sa labas ay nakasulat sa nanginginig na sulat kamay. "Para kay Noel kapag wala na ako." Nalito ako. "Itay, ano po ito?" Dahan-dahan siyang nagsalita, "Ito ang pera na inilaan ko para sa'yo. Ang sako ng bigas ay isang bahagi lang. Itinago ko ito sa probinsya at pinadala ko lang ngayon. Hindi ko sinabi sa'yo noon dahil takot akong mag-alala ka." Nagulat ako ng sobra, "Bakit niyo po ito ginawa?" "Hindi ko po kailangan ng ganoon karaming pera." Umiti siya ng malumanay. "Hindi mo kailangan ngayon, ngunit sa hinaharap, mayroon kang kakailanganin. Gusto kong maintindihan mo na ang pera ay hindi para lang itago, kundi para gamitin sa tamang oras at tamang lugar. Ngunit mas mahalaga, gusto kong maging mahalaga sa iyo ang pagmamahalan. Mag-uusap pa ba tayo? O mananatili ka na lang dyan kasama si tatay?" Sumagot ako, handa akong mag-usap. Ngunit dapat ay kapag gusto mo na talagang maintindihan at makinig. Tahimik siya ng ilang segundo at pinatay ang telepono. Naiintindihan ko, hindi pa siya handa. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, may natanggap akong tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses ng lalaki ay kakaiba, malungkot at mabilis. "Ikaw ba si Noel? Nasa klinik si tatay mo. Nahimatay siya sa palengke." Napahinto ang puso ko. Pumunta ako agad doon. Si Tatay Felipe ay nasa kama ng ospital, ang kanyang mukha ay maputla at pinawisan siya. Sabi ng doktor, bumaba ang kanyang blood pressure dahil matagal siyang nakatayo sa ilalim ng araw at hindi kumain ng almusal. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. "Itay, bakit po kayo pumunta sa palengke ng mag-isa? Bakit hindi niyo po ako tinawagan?" Ngumiti siya ng mahina, "Gusto kong bumili ng mga gamit para lutuan ka. Bilang pasasalamat sa pag-aalaga mo sa akin." Pagkarinig ko niyan, nasamid ang lalamunan ko. Ang lalaking ito ay buong buhay niyang inaalala ang ibang tao, kahit na matanda na siya at may sakit. Ako pa rin ang nasa isip niya. Sinabi ko sa aking sarili, kailangan ko pa siyang protektahan ng higit pa. Nang gabing iyon, nang dalhin ko siya sa bahay. Nagulat ako nang makita ko si Lani na nakatayo sa harap ng pinto. Suot niya ang isang simpleng damit at may hawak siyang isang bag ng prutas. Nang makita niya ako, medyo nagulat siya ngunit lumapit siya sa amin. Nabalitaan ko na may sakit si tatay kaya dumalaw ako. Ngumiti si Tatay Philip ng malumanay at sinabi niya sa akin na buksan ko ang pinto. Pumasok si Lani, umupo sa upuan at nakipag-usap sa kanya ng kaunti. Napansin ko na pinananatili niya pa rin ang kanyang distansya, ngunit ang kanyang boses ay hindi na ganoong kalamig. Pagkatapos kumain, nang pumasok si tatay sa kwarto para magpahinga, lumingon si Lani sa akin. Ayokong maging malala ang mga bagay, ngunit hindi ako nangangako na masasanay ako agad dito. Sumagot ako, hindi ko kailangan na magbago ka agad, subukan mo lang na ilagay ang iyong sarili sa aking pwesto. Si tatay ang nag-iisang pamilya ko na natitira, hindi ko siya maaaring pabayaan. Tahimik si Lani at tumango. Nang gabing iyon, hindi siya natulog sa amin ngunit bago siya umalis, iniwan niya ang isang bag ng prutas sa hapagkainan. Maliit lang iyon. Ang lahat ng gusto nating maging matibay ay kailangang magsimula sa dahan-dahan. Tumango ako. Sa aking puso, nagsisimula na akong maniwala na kahit na mahaba pa ang daan, kung hindi ako susuko. Isang araw ay maintindihan ni Lani ang salitang kipagmamahalan at pagiging mabuting anak na itinuro sa akin ni tatay sa buong buhay niya. Pagkatapos ng pagdalaw ni Lani kay Tatay Felipe, ang kapaligiran sa bahay ay naging mas kalmado. Hindi na siya kasing tigas tulad ng dati, ngunit nananatili pa rin siyang may distansya. Hindi ko siya pinipilit. Sinusubukan ko lang na maging natural ang mga pag-uusap sa pagitan nila ni tatay. Matalino rin si Tatay Felipe, hindi niya kailanman siya ginawang mahirap o pinilit si Lani. Minsan ay nagtatanong lang siya tungkol sa kanyang trabaho at kalusugan. Isang hapon sa weekend, habang gumagawa ako ng tsaa para kay tatay, umuwi si Lani galing sa palengke. At siya naman ay nakikinig, minsan ay tumatango. Nakaupo ako at nakaramdam ako ng pagiging panatag. Siguro ay dahan-dahan nang nababawasan ang distansya. Ngunit ang kapayapaan na yon ay hindi nagtagal.
Ilang araw ang lumipas, pag-uwi ko galing sa trabaho, nakita ko si Tatay Felipe na nakaupo sa harap ng isang mesa. Sa harap niya ay may isang nakabukas na sobre at ilang luma at dilaw na papel. Tumunghay siya, ang kanyang mukha ay malungkot. Noel, may kailangan akong sabihin sa'yo. Umupo ako. Itinulak niya sa akin ang isang tumpok ng papel. Iyon ay mga sulat kamay na papel na naglilista ng mga utang, may lagda at fingerprint ng maraming tao sa nayon. Ang kabuang halaga ay mas malaki kaysa sa nakita ko sa sako ng bigas noong kasal ko. Dahan-dahan siyang nagsalita, ang pera sa sako ng bigas ay hindi lang ang inipon ko. Ang isang bahagi ay ang mga ipinatago sa akin ng mga tao, ang isa pang bahagi ay ang mga inutang ko sa kanila sa loob ng maraming taon. Ngayon, may gustong magbayad, may mga nawala na. Itinago ko iyan para mahanap ang mga tamang tao na magbabayad. Nagulat ako, bakit po hindi niyo ito sinabi sa akin noon? Bumuntong hininga siya, takot akong mag-alala ka. Sa loob ng maraming taon, sinubukan ko silang hanapin, ngunit hindi lahat ay nanatili sa nayon, may mga lumayo, may mga namatay na. Gusto kong tulungan mo ako na ayusin ito. Bago ako mamatay, ayokong may utang pa ako. Hinawakan ko ang tumpok ng papel, nalilito ako. Hindi ito simple dahil matagal na, at ang mga taong nagpautang at nangutang ay nagkahiwa-hiwalay na. Ngunit nang makita ko ang mga mata niya, naiintindihan ko na hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa karangalan, at ang tiwala na pinananatili niya sa buong buhay niya. Nang gabing iyon, nang umuwi si Lani, wala akong pakialam sa iniisip nila, ang mahalaga ay gawin natin ang tama. Nagulat ako, tumango siya, kung iyan ang desisyon mo, tutulungan kita. Sa mga sumunod na araw, nag-request ako ng ilang araw na day off para kasama si Tatay at Lani na tingnan ang listahan, at makipag-usap sa mga may address pa. May mga tao na sobrang nagpasalamat nang matanggap nila ang pera. May mga nagulat dahil akala nila ay nawala na yon. May mga naghihinala rin, nagtatanong ng mga hindi mahalagang bagay, ngunit mumiti lang si Tatay Felipe, ang sa kanila ay sa kanila. Hindi ko iyan itatago. Nagsimulang tignan nila ni si Tatay sa ibang paraan. Nakita niya ang pagbibigay ni Tatay ng pera sa isang mahirap na pamilya, hindi niya nakalimutan na sabihin. Kung magiging mayaman kayo sa hinaharap, huwag kalimutan na tulungan ang iba. Nakita ko si Lani na yumuko ng bahagya, siguro ay iniisip niya ang mga bagay na sinabi niya noon sa kanya. Isang gabi, pagkatapos naming umuwi mula sa bahay ng isang dating may utang, biglang sinabi ni Lani sa akin, naiintindihan ko na kung bakit kailangan mong manatili si Tatay dito. Hindi lang siya ama mo, kundi isang taong may pagmamahal at may paninindigan. Pasensya na dahil hindi ko naisip yan noon. Hinawakan ko ang kanyang kamay. At malinaw kong naramdaman ang pagbabago sa kanyang boses at mga mata. Ngunit sa sandaling naisip ko na unti-unti nang nagiging maayos ang lahat, may biglang nangyari. Isang kakaibang lalaki ang dumating sa bahay, mukhang matapang at sinabing gusto niyang kausapin si Tatay Felipe. Nang lumabas ako para buksan ang pinto, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at sinabi, dumating ako para kunin ang perang itinago ng ama mo para sa kapatid ko. 10 taon na ang lumipas, oras na para ibalik. Bago pa ako makasagot, lumabas na si Tatay Felipe. Tiningnan niya ang lalaki, ang kanyang mukha ay nagulat sandali, ikaw ba ang kapatid ni Kiko? Tumango siya, namatay na ang kapatid ko. Ngunit ang perang ibinigay niya sa iyo ay buo pa. Dumating ako para kunin yan. Tahimik si Tatay Felipe ng ilang segundo at sinabi, ang pera ay buo pa. Ngunit kailangan ko ng oras para ihanda ang mga papel dahil malaki ang halaga. Tumingin ang lalaki ng masama, hindi ko kailangan ng mga papel, pera lang ang kailangan ko. Ngayon na. Lumapit ako ng isang hakbang at hinarangan ko si Tatay, maging maayos ka sa pagsasalita. Kung totoo na pera mo iyan, matatanggap mo ang lahat, ngunit hindi sa ganitong paraan. Tinignan ako ng lalaki at humina ang kanyang boses, ngunit puno pa rin ng banta. Bibigyan kita ng 3 araw, kung hindi, huwag kang magsisisi. Umalis siya, at iniwan ang kapaligiran na mabigat. Bumuntong hininga si Tatay Felipe, Noel, mas komplikado ito kaysa sa iniisip mo. Ang pera na iyon ay hindi lang basta-basta na ibinigay. Tiningnan ko siya sa aking puso. Nagsisimula na akong mag-alala. Dahil sa unang pagkakataon, nakita ko siyang magsalita sa akin ng may malungkot na boses, na para bang may tinatago siya na hindi pa niya maaaring sabihin.
Pagkatapos umalis ng kakaibang lalaki, nanatili pa rin ako sa harap ng pinto, nakatingin sa kalye na puno na ng ilaw ngunit ang isip ko ay nalilito. Bumalik ako sa loob. At nakita ko si Tatay Felipe na tahimik na nakaupo sa upuan, ang kanyang payat na kamay ay nasa kanyang tuhod, at nanginginig ang kanyang mga daliri. Si Lani ay nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Noel, anong nangyayari? Bakit ganoon ang paghingi ng pera ng taong iyon? Bago pa ako makasagot, nagsalita na si Tatay Felipe sa isang malungkot at dahan-dahang boses. Noel, Lani, matagal ko na itong tinatago. Ang perang ibinigay ni Kiko sa akin ay hindi malinis. Noong araw na yon, sinabi niya na ibinigay niya ito para sa kanyang negosyo, ngunit naghihinala na ako. Nalaman ko na lang sa huli na ang pera ay galing sa iligal na gawain. Gusto kong ibalik sa tamang tao. Ngunit pagkatapos ay naaksidente siya, namatay siya ng bigla, at ang lahat ay naiwan sa ere. Siguro alam ng kapatid niya ang nangyari, ngunit dumating pa rin siya para kunin yon. Nang marinig ko yon, pakiramdam ko ay umakyat ang dugo sa aking ulo. Itay, kung marumi ang pera, hindi natin ito maaaring ibigay sa kanila, gagamitin nila yon sa masamang paraan. Tumango si Tatay Felipe, alam ko kaya hindi ko ito ibinigay, ngunit ngayon ay pumupunta na sila sa bahay. Takot akong madamay kayo ni Lani. Nagsalita si Lani. Ang kanyang boses ay naging malungkot, kung nangangahas silang pumunta dito, hindi sila mabait. Dapat ay airport natin sa pulis. Tiningnan ko siya sa pagkakataong ito. Ang kanyang mga mata ay seryoso, hindi dahil sa pera kundi dahil sa kaligtasan ng buong pamilya. Nang gabing iyon, kaming tatlo ay nag-usap. Sinabi ni Tatay Philip ng mas malinaw. Ang pera na yon ay hiwalay, hindi ko ito ginagastos kahit isang kusing. Ngunit kung i-report sa pulis, takot akong magsalita ang mga tao sa nayon, sasabihin nila na may pera akong marumi. Ang aking dangal sa buong buhay ko, ayokong masira. Nag-isip ako. Kung pipiliin kong tumahimik, patuloy kaming gagambalain nila. Kung pipiliin kong i-report sa pulis, ang dangal ni tatay ay maaaring hindi maintindihan. Buong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang tunog ng mga sasakyan sa labas, ang tunog ng mga insekto. Lahat ay nagsama-sama upang maging isang mabigat na tunog na nagpapaalala sa akin na ang oras ay lumilipas at ang 3 araw na ibinigay nila ay papalapit na. Kinabukasan ng umaga, nagpasya akong mag-leave sa trabaho at nag-isa akong bumalik sa probinsya para magtanong tungkol sa pagkamatay ni Kiko. Nagtanong ako sa ilang lumanyang kaibigan at nagtanong ako ng matalino. Lalo akong naging sigurado na tama si tatay nang hindi niya ibinigay ang pera sa kanila. Pag-uwi ko, sinabi nila ni na noong tanghali ay may isang kakaibang lalaki na dumating. Nakatayo sa labas at nakatingin ng matagal sa pinto ng bahay at umalis. Sinabi niya ito sa akin at ang kanyang mukha ay maputla pa rin. Noel, ayokong mag-antay pa sa pangatlong araw. Takot akong may gawin silang masama. Nang gabing iyon, kinausap ko si tatay ng mag-isa. Itay, sa tingin ko ay dapat nating i-report sa pulis. Iimbestigahan nila ang pinagmulan ng pera at poprotektahan nila ang pamilya natin. Hindi niyo po maaaring itago ito habang buhay. Tiningnan niya ako ng matagal. Ang kanyang mga mata ay parang nag-isip at sa huli ay tumango siya. Kung iyan ang desisyon mo, susundin ko iyan. Kinabukasan ng umaga, dinala ko siya sa police station malapit sa bahay. Sinabi namin ang buong kwento mula sa pagtanggap ng pera, ang pag-aalinlangan sa pinagmulan hanggang sa pagdating ng mga kakaibang tao para kunin yon. Tinanggap ng pulis ang aming kaso. At kinuha nila ang pera para imbestigahan, at nagpadala rin sila ng tao para bantayan ang bahay namin ng ilang araw. Nang umalis kami, hinawakan ni Tatay Philip ng mahigpit ang aking kamay, Noel. Wala na akong kinakatakutan. Basta't ligtas kayo ni Lani. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang magsalita nang may luha sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na araw, naging mas tahimik ang bahay namin. Ngunit alam ko na pansamantala lang iyon. At tulad ng inaasahan, ng gabi ng pangatlong araw, habang naglilinis ako sa kusina, may malakas na katok sa pinto. Lumabas ako para buksan, at nakita ko ang matapang na lalaki mula noon at 2 pa na nakaharang sa harap ng pinto. Nasaan ang pera? Tanong niya ng matigas. Sumagot ako ng kalmado. Ang pera ay ibinigay sa pulis para imbestigahan. Kung may karapatan ka sa legal na paraan, maaari kang pumunta doon para ayusin.
Nang marinig niya yon, nagulat ang kanyang mukha. At ang kanyang boses ay naging malakas, naglalaro ka sa apoy. Pagkatapos sabihin yon, umalis siya kasama ang kanyang mga kasama. Isinara ko ang pinto, ngunit sa aking puso. Ang pakiramdam ay parang isang sirang string. Lumabas si Lani at niyakap ang aking kamay, takot ako, ngunit naniniwala ako na tama ang ginawa natin. Ang kanyang boses ay malungkot ngunit sigurado, Noel, kahit na ano pa ang mangyari, ipinagmamalaki pa rin kita. Nangahas kang gawin ang tama kahit na kailangan mong harapin ang panganib. Nang gabing iyon, umupo ako sa balkoni at tiningnan ang kalye, sa aking puso alam ko na ang lahat ng problema ay hindi pa tapos. Ngunit at least kami ni Lani ay nasa iisang panig na at ang aking amain ay hindi na kailangang mag-alala ng mag-isa. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi pa rin ako makatulog. Ang tunog ng mga yabag ng mga taong iyon ay naririnig ko pa rin sa pasilyo, kahit na alam kong umalis na sila. Si Lani ay natutulog sa kwarto, ngunit alam kong hindi rin siya mahimbing na natutulog. Ang buong bahay ay tahimik, ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng hininga ni Tatay Felipe mula sa kabilang kwarto, na parang isang matandang tibok ng puso na sinisikap na manatili. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ako ng isang pulis. Sinabi niya na na-verify na ang isang bahagi ng pera na itinago ni tatay. Sinabi nila ng diretsyo, ang isang bahagi ng pera ay kay Kiko nga. At may kinalaman sa illegal na pag-smuggle. Ang natitirang bahagi ay sa ibang tao na ipinatago kay Tatay Felipe. Ang kaso ay naimbestigahan na noon ngunit naiwan sa ere dahil ang pangunahing tao ay namatay. Ngayon, bubuksan namin ulit ang kaso at kailangan mo at ng iyong pamilya na maging handa. Pagkarinig ko niyan, nakaramdam ako ng lamig na tumakbo sa aking likod. Hindi dahil sa takot sa batas, dahil alam ko na hindi sakim ang tatay ko. Kundi dahil naintindihan ko na kapag kumalat ang kwentong ito, maraming haka-haka ang lilitaw. Ang maliit na nayon kung saan nabuhay ang tatay ko sa buong buhay niya ay hindi kailanman nagkulang sa mga taong mahilig sa chismis. Sinabi ko sa kanya ang lahat, hindi ko tinago ang kahit ano. Tahimik siya ng matagal, ang kanyang mga mata ay malayo na nakatingin at pagkatapos ay bumuntong hininga siya, Noel. Alam ko na mangyayari ito. Hindi ako natatakot na hindi nila ako maintindihan, ang takot ko lang ay kung magdusa ka dahil sa akin. Ngunit kung kailangan kong harapin ito, sasabihin ko ang lahat. Tiningnan ko siya, at nakita ko sa kanyang mga mata na hindi na lang ito ang karaniwang malumanay na tingin kundi isang kakaibang matatag na tingin. Nagsimula siyang magkwento. Si Kiko ay kaibigan ko noon. Masyado siyang matapang, at interesado siya sa pera kaya nasangkot siya sa illegal na pag-smuggle. Maraming beses ko na siyang pinayuhan, ngunit hindi siya nakinig. Nang dalhin niya ang pera sa akin, alam kong hindi ito malinis ngunit ayokong mapunta sa masamang tao kaya tinanggap ko para maibalik sa mga biktima. Hindi ko inasahan na maaksidente siya. At ang lahat ay naiwan sa ere. Si Lani na nakikinig sa tabi ay biglang nagtanong, Itay, bakit po hindi niyo ito sinabi sa kahit sino noong una? Tiningnan niya siya. Naiintindihan ko na kung minsan ay mas masama ang pagiging tahimik. Nang gabing iyon, habang magsasara na ako ng pinto, may isang pulis na dumating. Inabot niya sa akin ang isang selyadong sobre. Sinabi niya na ito ay ang bahagi ng pera na na-verify na sa mga tunay na biktima. Isang pamilya sa hangganan ang naloko at gusto nilang personal na tanggapin ito mula kay Tatay Felipe. Bilang pagsasara ng isang bahagi ng kwento. Sinabi niya rin, hinahanap na ng pamilya ang pera na yon sa loob ng maraming taon at hindi nila inasahan na buo pa pala yon. Kinabukasan, dumating sila. Isang babae na higit sa 50 na may payat na katawan kasama ang isang batang lalaki. Nang makita niya si tatay, nagluha ang kanyang mga mata. Tatay Felipe, hindi ko inasahan na tinago mo talaga. Tumayo si tatay at tinulungan siyang tumayo, ang sa inyo ay sa inyo. Sayang lang at huli na ang pagbalik. Sa sandaling iyon, tahimik si Lani na nakatingin at ang kanyang mga mata ay nagluluha. Alam ko na ng personal niyang makita yon, naintindihan niya kung bakit ako nagpumilit na manatili si tatay. Ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Sa hapon ng parehong araw. Sinabi ng pulis na ang grupo ng mga taong humingi ng pera noon ay pansamantalang nakakulong, ngunit sinasabi nila na may malaking halaga pa si tatay na itinago. Alam ko na paraan lang nila yon para magpilit, ngunit ang publiko ay iba. Agad na tumawag ang ilang luma naming kapitbahay sa probinsya, kalahating kuryoso at kalahating nagdududa.
Nang gabing iyon, nakaupo si Tatay Felipe sa tabi ng mesa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang lumang sako ng bigas na nananatili sa sulok ng bahay. Mahina siyang nagsalita, "Noel. Ang sako ng bigas na ito mula noong kasal mo hanggang ngayon ay nandito pa rin. Hindi lang ito may bigas at pera kundi may tiwala rin na ibinigay ko. Ngunit sa tingin ko ay oras na para ilabas ang lahat para wala na tayong tinatago pa." Tahimik ako at tumango. Umupo kami ng magkasama, kinalagan namin ang buhol. At inilabas namin ang bigas sa isang malaking palanggana. Sa loob ng mga supot ng pera na alam ko na. Mayroon pang isang maliit na tela na may maingat na sulat kamay na talaan ng bawat halaga na tinanggap niya, bawat taong nagbigay, at kahit na ang mga lumang address. Ang lahat ay malinaw. Walang anumang nakatago. Kinunan ko ng litrato ang lahat at dinala sa pulis. Pagkatapos nilang tingnan, tumango sila, masyadong maingat si Tatay Felipe. Ito ang pinakamagandang ebidensya para protektahan siya. Pagkarinig ko niyan, guminhawa ang pakiramdam ko. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming linggo. Nakita ko si tatay na natutulog ng maayos, ang kanyang mukha ay naging kalmado, at ang kanyang hininga ay regular. Si Lani ay nakahiga sa tabi ko, at mahina siyang bumulong, "Noel, mananatili ako. Kahit na anong mangyari, hindi na ako alis." Hinawakan ko ng mahina ang kanyang kamay, pakiramdam ko ay ang lahat ng pagsubok ay tapos na. At ang tanging bagay na mahalaga na manatili ay ang pamilya. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso alam ko na ang kwento ay hindi pa tapos. Mayroon pa ring mga hindi malinaw na bahagi at ang nakaraan ni Tatay Felipe ay maaaring nagtatago pa ng mga bagay na hindi ko pa narinig. Pagkatapos ng gabing iyon, naisip ko na magiging maayos na ang lahat, ngunit 3 araw lang ang lumipas. Tinawagan na naman ako ng pulis at hiniling nila na kami ni Tatay Felipe ay pumunta sa kanila para mag-usap ulit. Sabi nila ay may nakita silang bagong detalye sa lumang kaso ni Kiko at ang natitirang pera na binanggit ng mga taong iyon. Sa daan patungo sa police station, tahimik lang si Tatay Felipe. Alam ko na marami siyang iniisip kaya hindi ko siya tinanong. Nang pumasok kami sa opisina, binuksan ng investigador ang isang lumang dilaw na kaso. Sa loob nito ay may isang sulat kamay na papel na nilagdaan ni tatay. Nakasulat sa papel na tinanggap niya ang isang malaking halaga ng pera para kay Kiko na gagamitin kapag kailangan. Kung titingnan sa labas, ito ay maaaring hindi maintindihan na siya ay kasabwat o direktang may kinalaman. Bago pa ako makapagsalita, dahan-dahang nagsalita si Tatay Felipe, "Papel ko yan. Sulat ko yan." Ngunit noong araw na yon, pinapirmahan ako ni Kiko para maging tiyak, sinabi niya na para maging panatag siya na ibibigay ang pera. Hindi ko na inisip pa. Ang naisip ko lang ay kung hindi ako pipirma, maghihinala siya at hindi niya ito ibibigay at gagamitin niya ito agad sa masamang paraan. Itinago ko ang papel na yon dahil gusto ko itong ibigay sa mga otoridad sa hinaharap, ngunit biglang nangyari ang lahat. Tumango ang pulis, naiintindihan namin. At dahil sa mga talaan na itinago mo sa loob ng sako ng bigas, na-verify namin ang tunay na pinagmulan ng malaking bahagi ng pera, pati na rin ang patunay na hindi mo ito ginastos para sa sarili mo. Ngunit mayroon pa ring isang maliit na halaga na hindi pa malinaw kung sino ang may-ari. Ngumiti si Tatay Felipe ng malumanay. Ang halaga na yon ay nagastos ko na noon ngunit hindi para sa sarili ko. Noong taon na yon, sinalanta ng bagyo ang kabilang na yon at ang lahat ng bahay ay nawasak. Patago kong kinuha ang pera na yon para bumili ng bigas at mga materyales sa bubong at ibinigay sa kanila. Hindi ko sinabi sa kahit sino dahil takot akong tanungin nila ako kung saan galing ang pera. Kung kailangan, handa akong sagutin. Pagkarinig ko niyan, naramdaman ko na nag-init ang aking mga mata. Ang lalaking ito ay buong buhay na patago na gumagawa ng mabuti, ngunit tinanggap niya ang pagiging masama para protektahan ang ibang tao at ang kapayapaan para sa sarili niya. Natapos ang pag-uusap. At sinabi ng pulis na ayusin na nila ang kaso at ipapahayag ang konklusyon para linisin ang pangalan ni tatay. Sa daan pa uwi, tiningnan niya ako, ngumiti ng mahina, tapos na ang isang utang. Ang gusto ko lang ngayon ay mamuhay ng payapa, uminom ng tsaa, at kumain kasama ka at si Lani. Pagdating namin sa bahay, nag-aantay si Lani sa pinto. Tumakbo siya at hinawakan ang kamay ni tatay. Pagod po ba kayo? Nagluto po ako ng sopas ng manok, kain po kayo para uminit ang katawan. Tumayo ako at tiningnan ang pangyayaring iyon.
At nakaramdam ako ng isang simpleng kaligayahan, ngunit mainit na dumaloy sa aking puso. Sa mga sumunod na araw, ang balita mula sa pulis ay dumating, at si tatay ay ganap na inosente. Ang maruming pera ay naayos na ng batas, at ang natitirang bahagi ay naibalik na sa mga may-ari. Ang mga tao sa probinsya ay tumawag para mag-congrats at humingi ng tawad sa mga pinag-uusapan nila noon. Nakita ko si Tatay Felipe na nakaupo sa tabi ng telepono. Ngumiti siya ng mahina at sinabi lang, okay lang, tapos na ang lahat. Isang hapon sa huling bahagi ng taglagas, nang ang dilaw na sikat ng araw ay nasa balcony. Sinabi niya sa akin na dalhin ko ang lumang sako ng bigas. Inayos niya ito ng maayos at inilagay sa sulok ng kabinet. Ang sako ng bigas na ito ay kasama na natin sa maraming bagay. Gusto ko itong panatilihin hindi dahil sa pera kundi para ipaalala na sa buhay, may mga bagay na mukhang ordinaryo, ngunit naglalaman ng buong kwento. Si Lani na nakatayo sa tabi ko ay biglang hinawakan ang aking kamay, ang boses ay mahina ngunit sigurado. Noel, naintindihan ko na. Hindi lang tungkol kay tatay kundi pati na rin sa'yo. Kung bakit ka nagpumilit ng ganoon. Mula ngayon, kasama mo akong mag-aalaga kay tatay. Lumingon ako kay tatay, nakita ko na nagluluha ang kanyang mga mata. Mahina lang siyang nagsalita. Ngayon ay payapa na ang aking puso. Nang lumalim ang gabi, umupo ako sa balcony, tiningnan ang mga sasakyan na dumadaan, at ang malamig na hangin sa gabi. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming pagsubok, nararamdaman ko na panatag ang aking puso. Alam ko na mula ngayon, ang maliit kong pamilya ay magpapatuloy, wala ng pader na naghihiwalay. Ang tanging natitira ay pagmamahalan at pag-unawa. Ang sako ng bigas sa kasal noon, ang regalong mukhang simple, ay nagbukas ng isang paglalakbay na puno ng pagsubok. Ngunit ito rin ang paglalakbay na tumulong sa akin na mapagtanto ang tunay na halaga ng pagiging mabuting anak, pagmamahalan, at tunay na pag-ibig. At mas mahalaga sa lahat. Ito ang naging dahilan kung bakit kaming tatlong tao, na may hindi nakikitang distansya, ay naging isang tunay na pamilya. Naisip namin na pagkatapos ng lahat ng ito ay malinaw na. Ang buhay ng aming pamilya ay magiging payapa na ulit. Ngunit siguro ang mga sugat na dulot ng maraming taon ng pagtatago at hindi pagkakaintindihan ay nangangailangan pa ng mahabang panahon para gumaling. Sa mga unang araw pagkatapos ng pangyayari. Bihira si Tatay Felipe na lumabas, sinabi niya na ayaw niyang makita ang maraming tao. Takot na marinig na naman ang mga kuryosong tanong o ang mga pagbati na may halong panghuhusga. Naiintindihan ko. Kahit na malinaw na ang katotohanan, ang karangalan ng isang taong buong buhay na namuhay ng matuwid, ay madaling masaktan kapag siya ay naging sentro ng usapan. Nagbago na ng marami si Lani. Siya mismo ang nagluluto ng mga paboritong pagkain ni tatay. Kasama niya akong sinasamahan si tatay sa hapon at minsan ay sinasama niya ito sa palengke para marinig ang pamilyar na ingay. May isang beses na bumili kami ng gulay, tinawag nila ni siyang tatay sa harap ng nagtitinda. Nakita ko na nagulat si Tatay Felipe sandali at pagkatapos ay tumango at mumiti ng malumanay. Sa sandaling iyon, alam ko na isang malaking distansya ang nawala, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, nararamdaman ko pa rin na mayroon siyang hindi nasasabi. Minsan ay nahuhuli ko siyang nakaupo at tahimik na nakatingin sa lumang sako ng bigas sa sulok ng kabinet, ang kanyang kamay ay dahan-dahang hinahaplos ito na parang isang alaala. Ang kanyang mga mata noon ay hindi malungkot ngunit naglalaman ng isang alalahanin na mahirap ipangalan. Isang gabi nang tulog na si Lani. Umupo ako kasama si tatay sa tabi ng mesa at uminom kami ng tsaa. Ang dilaw na ilaw ay tumama sa kanya at ang usok ng tsaa ay dahan-dahang kumalat at pumalibot sa kanyang kulay abong buhok. Mahina akong nagtanong, Itay, mayroon pa po ba kayong hindi sinasabi sa akin? Tiningnan niya ako ng matagal at dahan-dahan siyang tumango. No. May isa pang bahagi ng kwento tungkol sa sako ng bigas na hindi mo pa alam. Tahimik akong nakinig. Sabi niya, noong mga pinakamahirap na taon, nang kakakuha pa lang niya sa akin. Hindi rin mayaman ang pamilya niya. May isang beses na para lang makapag-aral ako, ibinenta niya ang halos lahat ng bukid, at nagtira lang siya ng isang maliit na bahagi. Ang perang pinagbentahan ng bukid ay hindi niya ginamit para sa sarili niya, kundi itinago sa loob ng sako ng bigas. Plano niya na kapag nag-asawa na ako ay ibibigay niya ang lahat sa akin bilang puhunan. Ibig sabihin, nasamid ako.
Ibig sabihin ang sako ng bigas na ito ay hindi lang may pera ni Kiko o ng ibang tao, kundi may dugo at laman din po ninyo. Ang mga araw na hindi kayo kumain para lang makaipon. Hindi niya sinabi sa akin noon dahil takot siyang mag-alala ako. Ngunit ngayon na tapos na ang lahat. Gusto kong malaman mo para mas bigyan mo ng halaga, hindi lang ang halaga ng pera kundi ang pagpapagal at ang kahulugan sa likod nito. Tahimik akong nakaupo ng matagal, nasamid ang aking lalamunan. Kaya pala ang dinala ko mula sa probinsya ay hindi lang isang sako ng bigas kundi ang buong buhay niya, ang buong puso niya na walang hanggan. Mula ng araw na yon, nagdesisyon ako na bigyan siya ng mas maraming oras. Sa weekend, sinasamahan ko siyang umuwi sa probinsya. Dumadaan kami sa mga lumang daan sa nayon, at dumadalaw kami sa bukid na ngayon ay sa iba na. Nakatayo siya sa tabi ng bukid at nakatingin sa malayo, ngumiti siya, hindi ako nagsisisi, basta't maganda ang buhay mo, sapat na yon. Si Lani naman ay sa unang pagkakataon na hinawakan niya ang kamay ni tatay nang bumaba siya sa tabi ng bukid. Mahina siyang nagsalita, "Tatay, salamat po sa pagpapalaki niyo kay Noel. Nangangako po ako na alagaan ko kayo tulad ng pag-aalaga niyo sa kanya." Lumingon siya, ang kanyang mga mata ay mainit at wala siyang sinabi, tumango lang siya ng mahina. Sa mga gabi sa lungsod, gusto pa rin ni tatay na magkwento ng mga luma, habang kami ni Lani naman ay nakikinig na parang dalawang bata. Ang kwento tungkol sa sako ng bigas ay naging isang alaala ng pamilya. Sa bawat pagbanggit nito ay mas nagiging malapit kami. Alam ko na ang buhay ay hindi laging madali, magkakaroon pa ng mga mahihirap na araw at mga bagong pagsubok. Ngunit pagkatapos ng lahat, naniniwala ako na natuto kaming panatilihin ang pinakamahalagang bagay na hindi pera kundi tiwala at pagmamahalan sa isa't isa. At ang sako ng bigas noon ay nananatili sa sulok ng kabinet na parang isang tahimik na saksi na nagpapaalala sa amin na ang lahat ng pagsubok ay matatapos kung ang puso ay matatag at kung inuuna ang pagmamahalan. Isang umaga sa huling bahagi ng taglagas, malamig ang panahon, naghanda ako ng isang mainit na tsaa para kay tatay at dinala ko sa balcony. Nakita ko siyang nakasandal sa upuan. Nakapikit ang kanyang mga mata at ang kanyang mukha ay maputla. Napahinto ang puso ko, dali-dali akong tumawag, "Itay, anong nangyayari?" Binuksan niya ang kanyang mga mata, umiti siya ng mahina. "Wala, medyo nahihilo lang, siguro dahil hindi ako kumain ng almusal." Hindi ako panatag, agad kong tinawagan si Lani. Sa loob lang ng ilang minuto, tumakbo siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tinulungan namin siyang umupo sa upuan, at ginawa namin siyang mainit na gatas. Nagpumilit si Lani, "Noel, ngayong araw. Dadalhin natin si tatay sa isang check-up, huwag na nating ipagpaliban pa." Sa simula ay sinabi ni tatay na hindi na kailangan, ngunit nagkasundo kami ni Lani. Napilitan siyang tumango. Sa ospital. Pagkatapos ng check-up at lahat ng kailangang test, kinausap kami ng doktor ni Lani sa isang silid. Ang resulta ay nagpapakita na matagal nang may low blood pressure si tatay, mahina ang kanyang puso. At kulang siya sa dugo dahil sa hindi regular na pagkain sa loob ng maraming taon. Pagkarinig ko niyan, pakiramdam ko ay may pumipigil sa aking puso. Alam ko na mahirap ang buhay niya noon, ngunit hindi ko inasahan na ganoon kalala ang epekto. Hinawakan ni Lani ang aking kamay, ang boses ay mahina ngunit matatag, "Mula ngayon, ako ang mag-aalaga sa pagkain ni tatay para maging sapat ang nutrisyon at sa tamang oras. Huwag mo na siyang hayaan na magpalipas ng pagkain." Pag-uwi namin sa bahay, tahimik si tatay at biglang nagsalita, "Noel, Lani, kung isang araw ay wala na ako, huwag kayong malungkot. Ang lahat ay ganito. Ang gusto ko lang ay maging maayos ang pagsasama nyo." Agad kong pinutol ang kanyang sinasabi, "Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Mananatili pa kayo sa amin ng maraming taon. Nangangako po ako na alagaan ko kayo ng mabuti." Umupo si Lani sa tabi niya, at hinawakan ang kanyang magaspang na kamay, "Tatay, mula ngayon, kailangan nyo na kaming pakinggan. Hindi na po kayo kailangang mag-isip pa ng sobra." Nakita ko sa mga mata ni tatay ang isang malalim na damdamin. Siguro ay naramdaman niya na talaga ang pagbabago kay Lani. Mula sa isang manugang na may distansya ay naging isang taong laging nag-aalala. Sa mga sumunod na araw, madalas na kaming magkasama ni Lani na sinasamahan si tatay sa hapon. Dumadaan kami sa mga coffee shop sa tabi ng daan para uminom siya ng mainit na tsaa. Habang nagkukwento siya ng mga luma, minsan ay binabanggit niya ang lumang sako ng bigas na parang isang ugali.
Ang sako ng bigas na yon ay hindi lang isang alaala, kundi isang patunay na sa buhay, ang pinakamahalagang bagay na dapat panatilihin ay hindi pera kundi pagmamahalan. Isang hapon habang nasa parke kami, isang lalaking nasa edad 50 ang lumapit. Suot niya ang isang lumang jacket, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalinlangan. Nang tumayo siya sa harap ni tatay, mahina siyang nagsalita, "Kuya Felipe, ako ito, si Ray." Nagulat si Tatay Felipe sandali at tumayo, "Ray, buhay ka pa?" Kami ni Lani ay nagtinginan. Hindi namin maintindihan ang nangyayari. Ngumiti ang lalaking nagngangalang Ray ng pilit, "Nawalan ako ng kontak sa lahat sa loob ng 2 taon, akala ng lahat ay patay na ako. Ngayon lang ako naglakas loob na bumalik. Dahil may gusto akong sabihin." Inanyayahan namin siya sa bahay. Sa sala, nagkwento si Ray na siya at si tatay ay matalik na magkaibigan noon. At nagkasama sila sa isang maliit na negosyo. May isang beses na naaksidente siya at kailangan niya ng malaking halaga ng pera para magpagamot. At patago na ibinenta ni tatay ang kalahati ng kanyang bukid para tulungan siya, ngunit hindi niya sinabi sa kahit sino. Pagkatapos siyang gumaling, umalis si Ray sa probinsya. Plano niyang magtrabaho para mabayaran ang utang, ngunit ang buhay ay nagdala sa kanya sa iba't ibang lugar at nawalan siya ng kontak. Narinig niya ang balita na nasangkot ka sa pera ni Kiko. Kaya naisip kong bumalik. Hindi ko inasahan na sa loob ng maraming taon na natili kang may pagmamahalan. Sabi ni Ray at nagluha ang kanyang mga mata. Tahimik lang si Lani. Habang ako naman ay nararamdaman na ang bawat bahagi ng kwento tungkol kay tatay ay nabubuo. Kaya pala ang pagiging mapagbigay ni tatay ay hindi lang para sa akin, kundi para rin sa maraming ibang tao. Ngumiti si Tatay Felipe ng malumanay, kalimutan na ang nakaraan. Masaya na akong ligtas ka. Kinuha ni Ray ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Ito ang pera na utang ko sa'yo, ngayon ay ibinabalik ko. Inakbayan siya ni tatay, hindi na kailangan. Tinulungan kita noon dahil sa pagiging magkaibigan, hindi para bawiin. Biglang nagsalita si Lani, "Tito Ray, itago mo na ang pera. Ang ginawa niyo ngayong araw ay mas mahalaga kaysa sa pera." Iyan ay ang pagbabalik para ipaalam kay tatay na ang dating pagkakaibigan ay hindi nawala. Tumango si Ray, ang kanyang mukha ay parang nawala ang isang malaking pasanin sa loob ng maraming taon. Bago siya umalis, lumingon siya kay tatay, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Nang gabing iyon, matagal na nakaupo si tatay sa tabi ng sako ng bigas na para bang nakikipag-usap sa isang lumang kaibigan. Alam ko na ang hindi inaasahang pagtatagpo na ito ay nagbigay sa kanya ng malaking kaligayahan. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ka nagpumilit na protektahan si tatay. Ang isang taong tulad niya ay nagbibigay lang sa buong buhay niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Tiningnan ang dilaw na ilaw mula sa kwarto ni tatay at nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan sa aking puso. At naiintindihan ko na ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan namin ay tumulong sa amin na mahanap ang pinakamahalagang bagay. Isang buong pamilya na pinag-isa ng pagmamahalan at pasasalamat. Ang taglamig noong taong iyon ay dumating ng maaga kaysa sa karaniwan. Ang malamig na hangin ay pumasok sa bawat butas at bumalot sa mga puno sa labas. Bumili ako ng isang bagong asul na jacket para kay Tatay Felipe. Sa loob ay may makapal na bulak. Nang ibigay ko sa kanya ang jacket, umiti siya at nagluha ang kanyang mga mata, "Noel. Ilang taon na ang lumipas na ngayon lang ako nagkaroon ng bagong jacket, pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagkabata." Tumawa rin si Lani na nakatayo sa tabi ko, "Tatay. Mukha kayong mas bata ng 10 taon sa suot nyo. Sa Pasko, uwi tayo sa probinsya, isuot nyo iyan para hindi kayo ginawin." Nang mabanggit ang Pasko, naging malungkot si tatay. Tiningnan niya ang bintana at ang kanyang mga mata ay malayo. Matagal na akong hindi nakauwi sa nayon tuwing Pasko. Hindi dahil ayaw ko kundi dahil takot akong balikan nila ang nakaraan. Ngunit ngayon na malinaw na ang katotohanan, maraming tao sa probinsya ang tumawag at humingi ng tawad. Sa tingin ko ay oras na para bumalik siya at tapusin ang lahat. Sa Pasko noong taong iyon, na may pulang bubong, nang huminto kami sa harap ng lumang bahay ni tatay, maraming kapitbahay ang lumabas para batiin kami. May isang matandang lalaki na nanginginig ang kamay na hinawakan si tatay. At nagluha ang kanyang mga mata, "Felipe, ilang taon na ang lumipas na ngayon ka lang namin nakita, inaantay ka ng buong nayon." Tiningnan ko si tatay, nakita ko na ngumiti siya ng malumanay.
Ang kanyang mga mata ay mainit. Si Lani na nakatayo sa tabi ko ay mahina na hinawakan ang aking kamay. Alam niya na ang sandaling ito ay napakahalaga para sa kanya. Sa loob ng ilang araw sa probinsya, sinamahan siya ni tatay na bisitahin ang bawat isa sa kanyang lumang kaibigan, pati na rin ang mga taong hindi siya naintindihan noon. Maraming pamilya ang naghanda ng pagkain para lang humingi ng tawad at magpasalamat. Nakita ko na ang mga sugat sa puso niya ay dahan-dahang gumagaling. Nang gabi ng bisperas ng Pasko, magkakasama kaming kumain. Nagdala si Lani ng isang mainit na plato ng bibingka at nagbiro siya, sa taong ito, kakain si tatay ng bibingka na niluto ng kanyang manugang. Malakas na tumawa si tatay. Kung ganoon, kakainin ko ang lahat ng bibingka para kay Noel. Magkasama kaming nag-antay ng Pasko at lumabas kami para magpaputok ng paputok. Ang nagniningning na ilaw sa kalangitan ay sumasalamin sa mga mata ni tatay kaya napansin ko bigla na tumatanda na siya. Ngunit ang kanyang ngiti ay nanatiling malinis tulad noong bata pa ako. Pagkatapos ng Pasko, nang bumalik kami sa lungsod, biglang sinabi ni tatay sa akin, "Noel, gusto kong isulat ang kwento ko tungkol sa sako ng bigas at ang lahat ng pinagdaanan ko. Hindi para magyabang kundi para sa mga taong makababasa nito ay maintindihan na ang pera ay hindi mas mahalaga kaysa sa tiwala at pagmamahalan." Agad ko siyang sinuportahan. Bawat gabi, kami ni Lani ay nakaupo at nakikinig sa kanyang kwento at isinusulat namin ang bawat detalye. Minsan ay humihinto siya ng matagal. Ang kanyang mga mata ay medyo namumula at pagkatapos ay magpapatuloy siya. Maingat na inilagay ni Lani ang mga papel sa isang folder at isinulat niya ang sako ng bigas at ang mga taon sa buhay. Nang matapos ang pagsulat, ibinigay niya sa akin, "Ikaw na ang magtago nito. Sa hinaharap kung wala na ako, maaari mong ibigay sa mga anak mo para basahin." Kami ni Lani ay naging mas malapit kaysa sa dati. Minsan ay binabanggit niya ang pamilyar na salita, ang pagiging mayaman o mahirap sa buhay ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung paano mo tratuhin ang ibang tao. Laging nasa isip ko ang mga salitang iyon na parang isang paalala na hindi kailanman nagiging luma. At tuwing titingin ako sa sulok ng kabinet, kung saan nakalagay ang sako ng bigas, nakakaramdam ako ng malalim na pasasalamat. Hindi lang sa kanya kundi sa mga pagsubok na pinagdaanan namin. Ang pamilya ay hindi lang ang lugar na isinilangka kundi ang lugar na kung saan ang pagmamahalan at tiwala ay nabubuo sa kabila ng lahat ng pagsubok sa buhay. Minamahal na mambabasa. Ang kwento ay nagtapos na ngunit ang epekto nito ay sigurado na mananatili sa puso ng bawat isa. Ang sako ng bigas na yon ay hindi lang bigas, hindi lang pera, kundi ang buong buhay na sakripisyo. Ang buong puso na puno ng pagmamahala ng isang amain para sa kanyang anak. Mula sa mga perang inipon sa loob ng maraming taon. Mula sa mga pagkain na ibinigay sa anak hanggang sa tahimik na pagtanggap sa lahat ng hindi pagkakaintindihan, ang lahat ay bumuo ng isang hindi matumbasang kayamanan, iyan ay ang pagmamahalan. At titingnan natin ang mga minamahal natin sa ating tabi. Ang mga magulang, maging tunay man o amain, ay laging nagbibigay ng mga pinakamagandang bagay para sa kanilang mga anak nang walang inaasahang kapalit. Huwag mong hayaan na kapag wala na sila, doon mo lang mapagtanto na pinalagpas mo ang pagkakataon na mahalin at pahalagahan sila. Ang aral dito ay malinaw, ang pera ay maaaring kitain ulit ngunit ang pagmamahalan ay hindi. Ang pagiging mabuting anak ay hindi lang ang pag-aalaga sa kanila kapag matanda na sila kundi ang pag-unawa, pagprotekta at pagpapahalaga sa lahat ng ginawa nila para sa iyo sa buong buhay nila. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, ibahagi ito para mas maraming tao pa ang makarinig at makaramdam. Sino ang nakakaalam? Pamilya at ang mga malalalim na aral sa buhay. Ang bawat subscribe, bawat share mo ay ang inspirasyon para sa amin na patuloy na magdala ng mas maraming tunay at nakakaantig na kwento pa. Sa huli, nais naming hilingin sa iyo at sa iyong pamilya ang kapayapaan, kaligayahan, at sana ay bigyan nyo ng halaga at alagaan nyo ang isa't isa para kapag tiningnan nyo ang nakaraan, wala kayong pagsisisi sa mga bagay na hindi nyo nagawa para sa mga mahal nyo.